Hi guys, good morning. So time check, it's 6:40. Ayan, so while walking po dito sa labas namin, siguro share ko lang din yung nire-review namin ng book ngayon. So yung book na yon, ang title ay Ikigai. Yan. So The Japanese Secret to a Long and Happy Life by Hector Garcia and Frances yata yun. Si Mirales, I don't know, tama ba yung pronunciation ko? Later, i-check. Ang principle ng Ikigai is living the meaningful and joyful life. Ikigai gives life meaning. Ayan, so bakit nga ba tayo bumabangon? What are the reason why you wake up in the morning? Lahat naman tayo may Ikigai. Yun nga lang, yung iba parang natatagalan sila bago nila malaman kung ano talaga yung Ikigai nila in life. Very important kasi sa isang tao na malinaw, clear sa kanila kung ano yung purpose nila dito sa mundo. Kasi yung sabi dito sa book, kung sino daw yung mga tao na clear ang Ikigai nila or yung purpose nila in life, sila yung mga motivated, no, and inspired people. And healthier daw. Kasi yung purpose ay nakalink siya sa happiness and longevity daw. Ayan, so kung gusto mo na happier, no, and healthier at humaba yung buhay, ay you must read this book, Ikigai. Sobrang ganda niya. So, maiksi lang siya, no, hanggang chapter 12. Hindi pa namin tapos. Nasa chapter 8 pa lang kami. Pero ang dami niya ng lessons, no. Yung iba doon, yung mga lessons doon, ay parang review na lang din. Alam natin, no. Pero hindi kasi natin nagagawa. No? Hindi kasi tayo mindful. This time, no, mas magiging mindful kami kasi nga talagang na ano namin, no, na kumaga nananamnam namin yung sinasabi sa Book of Ikigai. So, Ikigai combines what you love, number 1, number 2, what you are good at, number 3, what the world needs. So, yung pang-apat, what you can be rewarded for. Diba? So, ang ganda niya, kasi nga, hindi pa namin tapos yung book, pero unti-unti, no, talagang alam ko na, malinaw naman sa akin yung Ikigai, no? Pero mas lalong luminaw, kumbaga. Ayan, so, ayan. So, I love doing my job, no? As a financial advisor. So, kaya kahit madaming struggles, maraming challenges, hindi nyo pa rin. Kasi malinaw, no, sa akin na yung ginagawa ko, ay ito yung purpose ko talaga in life. And naniniwala ako na isa to sa talent, no, na binigay sa akin ni Lord na kailangan kong gamitin, no, para mas makatulong pa sa maraming tao. Kaya yung iba, no, when we offer financial education, financial wellness, how the insurance gives value, no, to their family, mostly talaga, no, nagno sila, no, kasi naiintindihan ko naman kasi nga they are not really educated, no, pagdating sa value, no, sa impact ng insurance, no, sa bawat pamilya. Yan. So, kaya sabi ko nga, kahit gaano, mahirap, no, this is not walking in the park, no, hindi ko sinasabing madali, no, yung pagiging financial advisor, pero dahil mahal mo, gusto mo yung ginagawa mo, so, tuloy-tuloy ka. Isa to sa skills, no, and talents na binigay ni Lord sa akin na dapat kailangan kong i-utilize and lalo pang pagyamanin. O, diba? Tagalog na Tagalog. What the world needs. Yeah, this is very important din po, no, sa mundo natin. Yan. Siyempre, hindi lang dito sa Philippines. Kasi kung ang bawat pamilya, no, ay insured ang buong pamilya, so walang maghihirap. Diba? Kahit may mga unexpected events na dumating, ay yung mga life showstoppers na tinatawag. Like, syempre yung accident, we can never tell kung kailan mangyayari yan. Sa daan nga, kahit gaano kaingat, no, na nagmamaneho, meron pa ring accident na nangyayari. Kasi nga, meron mga taong reckless. Diba? Tapos, kung naalala niyo, no, I think it's 5 years ago or 10 years ago, yung balita na sa Quezon province, yung natutulog lang. Diba? Tapos, hindi na nagising yung magpapamilya kasi nga, because of accident na bumanggang truck sa bahay nila. So, hindi talaga natin masabi, no? Kaya very important yung preparedness natin
Ayan, so isa pa, no, aside sa life showstopper, aside sa accident natin, pa ba yung other life showstopper? Yung critical illness, yung pagkakasakit. Sabihin natin simple ailments, pero sa panahon ngayon, ang mahal na rin talagang magkasakit, di ba? Yung magkaroon ng dengue na confine, no, sobrang magkano na din yung nagagastos. So ano siya, lalo na kung hindi mo napaghandaan, wala kang funds for the hospitalization. At ikaw ay simpleng mamamayan lamang. Wala ka pang health card. So talagang, di ba, mababaon ka din sa utang. How much more kung critical na sakit na yan? Di ba? Pag sinabi natin critical illness, any type of cancers, no, related sa heart, neurological, na stroke, no, kasama po yun doon. Ayan, so alam naman natin na ang critical illness ay talagang million na rin talaga, no, ang pinaka-kailangan para sa hindi lang during the hospitalization and gamutan. After mo, halimbawa maging cancer free ka na, so may mga post, ano pa yan, hospitalization. Ayan, so sobrang mahal talaga. Diba? Kahit nasa government, no, tayo, meron ka pa rin babayaran. At katakot-takot din na pila, diba? Ang gagawin mo sa mga charity institution. Pero syempre, we don't want it to happen to us, diba? Kumbaga yun na lang din yung pinaka-ano natin, no? Kumbaga pride natin sa sarili natin. We work hard, no? Trabaho tayo ng ano, 'di ba? Sinipagan natin, ginilingan natin. Tapos pag dumating yung unexpected event, mukha na tayong kawawa, no? Halos mamalimos na tayo, 'di ba? Para lang tayo ay makapagpagamot, 'di ba? Sa hospital. Ayan. So another life showstopper ay disability. Disability, be it sakit or accident. Ang isang tao, pag na-disabled, of course, he or she cannot perform job anymore. Lalo hindi niya na rin kayang mag-generate ng income. Pag tayo ay hindi ready, no, sa ganong pangyayari, no, or event sa life natin, talagang sobrang stress tayo, no, physically, emotionally, and of course financially. Hindi lang ikaw, no, but of course your loved ones, dahil kasama sila dito, diba? Hindi ka rin naman nila matitiis, or hindi mo rin naman matitiis yung part of the family pag may nangyari na ganun sa pamilya. Pero lalo na kung sa'yo as a breadwinner, 'di ba? So kaya very important na yun nga, ulit-ulitin ko talaga, prepared tayo. If something happens, alam mo sarili mo na meron kang matatakbuhan, which is the insurance policy. Sabi nga, we need to transfer the other risk, no? O sabihin natin, sige, you have millions naman sa bangko, meron kang business, pero gugustuhin mo ba na yung pinaghirapan mo ay mapunta lang, 'di ba, sa pagpapa-hospital? Hindi tayo